Amang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Bawat mabuting kaloob ay nagmumula sa iyo. Aming Ama na pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay para sa aming ikabubuti. Ikaw ay walang anino ng pagtalikod. Ikaw ay laging matapat. Sa gabing ito, bigyan mo po kami ng karunungan upang matapos naming malaman ang iyong mga kalooban at ang iyong layunin sa aming buhay. Mabago ang aming perspektibo, ang aming direksyon ng pamumuhay mula sa aming mga personal na filosofiya tungo sa iyong sariling karunungan. Ikaw ang humubog ng aming buhay at patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Nalalaman po namin na hiwalay sa iyong kabanalan ay wala kaming kabanalang pansarili. Ilapit mo kami sa aming Panginoong Hesukristo at padama namin ang iyong pagmamahal upang ikaw ay aming ding maibig ng buong puso at buong lakas at buong pag-iisip. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ang ating paksa sa gabing ito, mga kapatid, ay pinamagatang ang kagalakan sa panahon ng pagsubok sa pananampalataya. Kagalakan sa panahon ng pagsubok sa pananampalataya. Ang ating teksto ay nasa Santiago. James chapter 1, verse 2 hanggang verse 12. At ito ay babasahin natin. Babasahin natin ito bago tayo tuluyang magsimula sa ating exposition. Noong 16th century, sa panahon na matinding pag-uusig ng mga Kristiyano sa Europe, ang mga Waldensian, ang mga sinaunang komunidad ng mga Kristiyano na tinatawag na Waldensian, na ang kanilang paniniwala ay nakatindig sa otoridad ng banal na kasulatan at sila'y hindi sumasang-ayon sa katuruan ng mga Romano-Katoliko. Sila ay sistematikong pinagpapatay sa kanilang dahil sa kanilang pananampalataya. Ayon sa record ni Jean Leger sa kanyang sinulat na General History of the Waldensians noong 1669, maraming mga Kristiyano ang nagpupuri sa Diyos sa gitna ng hatol ng kamatayan. Sila'y umaawit ng salmo habang sila'y pinoprosesyon papunta sa kanilang lugar ng bitayan. Hindi ito tapang ng laman. Na ating laman ay laging naghahanap ng ginhawa at seguridad. Pero kapansin-pansin sa mga historian ang kanilang kagalakan na nagmumula sa katiyakan na ang kanilang buhay ay nakatago kay Kristo. Malinaw din ang patotoo ng mga martir ng Reformation na tinipon ni John Fox noong 1563, ang libro na ang title ay Acts and Monuments. Ayon sa kanyang tala, merong nagngangalang John Bradford na sinunog noong 1555. Dahil sa kanyang pananampalataya ay nagpahayag, I am glad that I am accounted worthy to suffer for Christ. Ganon din yung kay Hugh Latimer, kasama niya si Nicholas Ridley, na habang sila ay sinusunog, inaapuyan yung kanilang stake na kung saan sila nakatali. Ina-encourage niya yung kasama niya. Ang sabi niya, be of good comfort, Master Ridley. We shall this day light such a candle by God's grace in England
as I trust shall never be put out. Ang kanilang mga katawan ay naabo, ngunit ang kanilang kagalakan sa kabila ng kanilang paghihirap alang-alang kay Kristo ay naging patotoo sa kasaysayan ng iglesia. Ngunit ang ganitong uri ng kagalakan ay hindi nagsimula sa panahon ng mga martir ng kasaysayan. Ito ay malinaw na naging karanasan ng mga apostoles ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Acts chapter 5 verse 41 hanggang 42, matapos silang hagupitin at pagbawalan na mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y nagsialis sa harap ng Sanhedrin na nagagalak, sapagkat sila'y minarapat na magdusa alang-alang sa pangalan ng Panginoon. At ano ang kanilang ginawa pagkatapos? Sa verse 42, hindi sila tumigil araw-araw sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Pansinin natin na ang kanilang kagalakan ay hindi nangyari pagkatapos na sila ay makaligtas sa tiyak na kapahamakan, kundi yung kanilang kagalakan ay sa gitna ng kanilang kahihiyan, ng kanilang mga pasakit na dinanas, ng kanilang kirot, at ang iba sa kanila ay nauwi pa sa kamatayan. Hindi sila nagalak dahil naligtas sila sa kapahamakan, kundi nagalak sila dahil sila ay minarapat, itinuring na karapat dapat na magdusa para kay Kristo. Maraming tao ang nagdudusa, pero hindi lahat ng tao ay ginawang karapat dapat ng Diyos na magdusa para sa Kanya. Ang kagalakan ay hindi nagbubunga ng pagtigil sa ministeryo kung ito ay alang-alang kay Kristo. Ito pa nga ang mismong nagtutulak sa kanila na magpatuloy. Basahin natin yung text natin sa gabi nito. So James chapter 1, verse 2 hanggang verse 12. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Datapwat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan, at ang mayaman dahil sa siya'y pinababa, sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Sapagkat sumisikat ang araw na may hanging nakakasunog, at naluluoy ang damo, at nangalalagas ang bulaklak nito, at nawawala ang kariktan ng kanyang anyo. Gayon din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kanyang mga paglakad. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Salamat sa salita ng ating Panginoon. Isinulat ni Santiago sa mga Kristiyano na sila ay magalak sa panahon ng kahirapan na kanilang pinagdaraanan. Sinabi niya, ariin ninyong buong kagalakan kapag kayo'y napapalibutan ng sari-saring tukso. Ang kagalakang ito ay hindi pa kunwaring kasiyahan. Sinabi niya, buong kagalakan. Kundi isang tunay na kasiyahan na may malalim at tunay na paninindigan ng pananampalataya sa gitna ng pagsubok.
Ipinahiwatig ng kanyang pananalita na hindi dapat ikagulat ng Kristiyano kung ang pagsunod sa Panginoon ay nagiging mahirap. Yung kanyang sinabing sari-saring tukso ay malinaw na tumutukoy sa pagsubok sa pananampalataya. Kung titignan natin sa verse 3. At ikumpara natin to sa 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1, verse 6 at saka verse 7. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailangan ay pinalulumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, na lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagkapakahayag ni Hesukristo. Ang pagsubok ay literal na nangangahulugang paglalantad o paglalabas ng tunay na kalidad at katapatan ng isang tao. Sinusubok tayo ng Diyos hindi para malaman ng Diyos ang anong tunay nating kalagayan, sapagkat alam ng ating Panginoon ang lahat ng bagay tungkol sa atin. Kung hindi para sa atin, na ating maunawaan ang tunay na estado ng ating puso sa harapan niya. Alam natin yung talata sa Jeremiah chapter 17 verse 9 hanggang 10 na ang puso ay mandaraya. Pero kung sisimulan natin ang pagbasa mula sa verse 5 hanggang dito sa verse 10 ng Jeremiah chapter 17, ang konteksto na pinag-uusapan ay sumpain ang taong nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao at sa kanyang sarili at humihiwalay sa Panginoon. Gayon din ang sinasabi, mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos. Kadalasan nadadaya natin ang ating sarili kung kanino ba talaga nakalagak ang ating pananampalataya at kung sino ba talaga ang handa nating sundin sa ating buhay. Kinakailangan kadalasan ng pagsubok upang mahayag sa atin na minsan hindi naman talaga tayo nagtitiwala sa Diyos. At minsan nagtitiwala tayo sa Panginoon, subalit hindi natin siyang handang sundin sa kanyang mga kalooban. Kadalasan labis na pinahahalagahan natin ang ating lakas, subalit hindi natin nakikilala ang ating mga kahinaan. Iniisip natin palagi na kaya natin, mahahabol natin, magagawa natin. Pero pag dumating ang panahon ng pagsubok, hindi naman talaga natin nagagawa yung mga sinasabi natin at mga pinangangako natin at sinapangako natin sa Diyos. Yun ang isang dahilan kung bakit tayo sinusubok ng Panginoon. Basahin natin sa Proverbs 24 verse 10. Proverbs 24 verse 10. Kung ikaw ay manlupaypay sa kaarawan ng kasakunaan, ang iyong kalakasan ay munti. Madaling magsabi na tayo malakas pag hindi tayo dumadaan sa mga kahirapan at pagsubok. Pero yung lupaypay, yung discouragement, yung panlulumo, yung paghahati-hati ng isip natin pag dumarating na ang mga kagipitan, yan ang nagpapatunay ng tunay na kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Sa panahon ng pagsubok, tinatawag ang mga anak ng Diyos na magtiwala sa kanilang mapagmahal na Ama sa langit. Subalit, meron pang isang realidad. Ang pagsubok ay hindi lamang para makilala natin ang ating sarili. Ang pagsubok ay maaari ding maging tukso. Sa anong paraan? Ang kahirapan na pinahihintulutan ng Diyos bilang disiplina ay minsan umaakit sa ating laman tungo sa madaling landas. Alam natin palagi na ang kalooban ng Diyos mahirap. At dahil dyan, ang sanlibutan ay nagbibigay sa atin ng alternatibo. Ano ang madaling landas sa panahon ng pagsubok? Pagdudahan natin ang pag-ibig ng Diyos. Magrebelde tayo sa kanyang kaharian.
Pangunahan natin ang Diyos sa kanyang kalooban. Makipagkaibigan tayo sa sanlibutan. Yan ang mga alternatibo na ginagamit ng diablo sa panahon ng tayo ay sinusubok upang ang pagsubok ay maging tukso sa atin. Kaya't ang pagsubok ay hindi neutral. Maaaring ito ay magpalapit sa atin sa Diyos. Subalit mag-ingat tayo dahil maaaring kapag hindi natin naintindihan ang mga pagsubok na pinahihintulutan ng Diyos, yan din ay maaaring maglayo sa atin sa Panginoon. Gayunman, tatandaan nating mabuti mga kapatid na ang layunin ng Diyos sa ating buhay ay palaging mabuti at tayo ay hinuhubog niya sa kanyang kalooban. Sinabi ni Santiago sa binasa natin na kapag dumating ang pagsubok, dapat tayo maging masaya. Bakit? Anong dahilan? Bakit tayo dapat maging masaya sa panahon ng pagsubok? Una, sapagkat ang pagsubok ay lumilikha ng pagtitiis. Isang pangunahing sangkap sa paglago ng Kristiyano. Kung magtatanong ka kung ano ang pinaka-importanting virtue ng Kristiyano upang siya'y lumago, pagtitiis. At babasahin natin yan sa verse 3 hanggang verse 8. Pangalawa, bakit kailangan magalak ang iglesia kung dumaraan sa pagsubok? Pangalawa, sapagkat ang pagsubok ay instrumento ng Diyos sa pagbabago ng buhay ayon sa kanyang layunin. Sa totoo niyan, kung ano tayo ngayon, hindi ito ang ating huling estado sa buhay. Subalit, paano tayo dinadala ng Diyos mula sa kung ano tayo ngayon hanggang doon sa kung ano ang gusto niyang mangyari sa atin bukas o sa hinaharap? Ginagawa yan ng pagsubok. Verse 9 hanggang verse 11. At pangatlo, kung bakit dapat magalak ang Kristiyano sa panahon ng pagsubok, sapagkat pangatlo, ang pagtitiis sa pagsubok ay katibayan na tayo'y tinawag ng Diyos upang magmana ng walang hanggang pagpapala. Sabihin mo sa akin kung anong pinagtitiisan mo at para kanino ka nagtitiis. Malalaman mo kagad kung yung taong yan ay may pananampalataya talaga sa Diyos at kung tunay ang kanyang pananampalataya. Sa tatlong yan, mga kapatid, nakabalangkas ang pangangaral sa gabing ito at ating madadaanan lahat, yung lahat ng talata simula sa verse 2 hanggang verse 12. Una, ang pagsubok ay humuhubog ng pagtitiis tungo sa pagiging ganap. Direktang sinabi ni Santiago sa verse 3, yamang nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay mahalagang ugali ng Kristiyano na magdadala sa kanya sa paglago. Kung maaalala natin sa turo ng ating Panginoong Jesucristo sa Luke chapter 8 verse 15, ang mabuting lupa ay yaong mga taong may pusong tapat at mabuti, na matapos nilang marinig ang salita ng Panginoon ay iningatan ito at nagbubunga ng may pagtitiis. Alam natin na ang bunga ng Espiritu ayon sa Galatia 5:22 hanggang 23, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili, ay totoo namang hindi kaagad lumilitaw sa buhay ng tao. Araw-araw nating pinapasan ang krus. Araw-araw tayong hinuhubog ng Panginoon sapagkat itinalaga ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Itinalaga tayo ng Diyos upang magbunga. At ang bunga na sinasabi diyan ay bunga ng banal na Espiritu sa ating pananatili kay Kristo. At ang bunga ay dapat manatili. Hindi tayo tinawag ng Diyos para mag-umibig lamang ngayong araw na to at bukas ang ating pag-ibig ay wala na. O hindi naman kaya mapayapa tayo ngayon, mamaya hindi na tayo mapayapa. O hindi naman kaya ngayon tayo ay mabuti o bukas ay hindi na.
Kung i-connecta natin to sa Luke chapter 8 verse 15 na binasa na natin, hindi lumalago ang Kristiyano sa pakikinig lamang. Hindi rin lumalago ang Kristiyano sa paminsan-minsang pagsunod. Lumalago siya sa patuloy, paulit-ulit, at kadalasan masakit na pagsunod. Kaya sinabi doon, ang mabuting lupa ay yung namunga ng may pagtitiis. Yung karanasan natin na bagsak tayong pagsunod na ito, sa totoo niya, yan ang humuhubog ng pagtitiis. Maraming mga Kristiyano, pag bumagsak, nagsiself-pity, nawawala sa karera. Marami namang mga Kristiyano na kapag tumayo, akala mo parang hindi bumabagsak. Nawawala rin sa karera sapagkat nagtitiwala sa sarili lakas. Pero ang Kristiyano ay hinuhubog ng Diyos sa pagpapasensya sa kaparaanan na tayo rin minsan nagkakamali tayo. Pero sa balit, dapat nating aminin ang mga pagkakamali natin upang tayo ay maging consistent sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kung may kinig tayo ng salita ng Diyos, at susundin natin ito sa linggong ito, pero sa susunod na linggo ay hindi na natin susundin, hindi tayo nagkakaroon ng pasensya o pagtitiis sa mga kalooban ng Diyos. At kapag ang pagtitiis ay nagkaroon ng ganap na gawa, ang tao ay nagiging matured sa pananampalataya. Paano ang pagtitiis ng Kristiyano ay nauuwi sa paglago? Ang sabi ni Santiago sa verse 4, inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Hayaan mo na ang pagtitiis ay mag-matured mag-isa. Kung kaya't isipin mo magtitiis ka upang ikaw ay lumago, yan ang dahilan kung bakit kailangan kang mag-develop ng kasiyahan sa pagsunod kay Kristo. Ang tunay na paglago ay bunga ng patuloy at matiyagang pananampalataya. Kailangan pa ba natin ng ilustrasyon? Kung titignan natin sa lahat ng mga ginagawa ng tao, pag-aaral, paghahanap buhay, pagninegosyo, yung mga taong sumusunod lang sa umpisa, hindi talaga sila nakakapagpatuloy. Yung mga taong sa umpisa lang magaling, hindi talaga nakakapagpatuloy. Kadalasan yung mga taong inuuna ang yabang, yun ang unang nawawala. Ganon din sa pagsunod natin kay Kristo. Hindi basta makasunod lang tayo sa Panginoon ngayon. Isipin natin na kung susunod tayo sa Panginoon ngayon, kailangan bukas din, sa susunod na araw din. Hanggang sa ma-develop natin ang pasensya nito habang tayo ay sinusubok ng Diyos, kailangan ng pagtitiis. Sabi ni Apostol, sabi ni Santiago, kung alam natin ang mga bagay na yan, magiging masaya tayo sa panahon ng pagsubok. Pero itong tanong, bakit minsan? Alam naman natin to. Alam naman natin na ang mga pagsubok, ang mga kahirapan at pag-uusig na dinadaan natin, meron naman talaga itong pinapupuntahan sa kalooban ng Diyos. Pero hindi naman tayo talaga nagiging masaya sa gitna ng pagsubok. Bakit? Sapagkat ang kagalakan ay nakaugat sa karunungan ng Diyos. Kaya sinabi niya sa verse 5, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos. Totoong alam natin na ang bawat pagsubok ay nagpapatibay sa atin. Ang tanong, naniniwala ba talaga tayo doon? Baka alam lang natin pero kinokontra natin yung realidad na yan ng buhay ng Kristiyano. Ang karunungan ay hindi lamang kaalaman. Hindi porkit alam natin, marunong tayo. Ano ang karunungan? Ang karunungan ay kaalamang may praktikal na implikasyon.
na gumagabay sa ating pananaw. Paano natin naiintindihan yung nangyayari at paano tayo tumutugon sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Hindi to basta kung anong alam natin. Ang tanong, pag pinag-usapan ang karunungan, paano ka nagre-respond? Alam natin na ang pagsubok ay humuhubog sa atin. Pero paano nagre-respond ang buong pagkatao natin sa pagsubok na pinahihintulutan ng Diyos? Kaya kailangan na ang kasiyahang ito, ang kagalakang ito sa panahon ng pagsubok ay nag-uugat na ipinasakop natin ang ating pansariling karunungan sa karunungan ng Diyos. At kung nagkukulang tayo sa karunungang yan, sinabi sa verse 5, humingi tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at humihingi, sagana sa mga humihingi ng may pananampalataya. Verse 6 and verse 7. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay tulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at pinapadpad sa magkabi-kabila. Huwag isipin ng taong yaon na siya ay tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Hindi ba totoo sa karanasan natin sa ating buhay na kadalasan nating hinihingi sa Panginoon talino, karunungan? Subalit kadalasan hindi naman nagbabago ang ating mga hakbang. Kasi ang pinag-uusapan dito, karunungan galing sa Diyos, hindi karunungan galing sa atin. Ang pinag-uusapan dito, perspektibo ng Diyos sa buhay natin at hindi perspektibo natin sa buhay natin. Pero isipin mo, kung ikaw ay tunay na maniniwala na lahat ng pinagdadaanan natin may planong mabuti ang Diyos, hindi ka ba magiging masaya? Ang taong may dalawang isip, walang tiyaga sa lahat ng kanyang lakad. Kaya't ang matibay na pananalig sa kabutihan at katapatan ng Diyos ang nagiging pundasyon ng kagalakan sa gitna ng pagsubok. Walang kanta na magpapasaya sa iyo sa panahon ng pagsubok. Wala ring kapatid. Mga bagay na yan ay maaaring gamitin ng Diyos. Pero kahit anong ganda ng kanta, kung hindi ka naman naniniwala sa pangako ng Diyos, kahit anong encourage sa iyo ng kapatid, pero hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, paano ka magiging masaya sa panahon ng pagsubok? Pananampalataya pa rin sa Panginoon. At ang pananampalataya ay nananatili sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kung hindi mananatili ang tao sa kalooban ng Diyos, huwag na siyang umasa. Natatanggap siya sa Panginoon na anuman ang kanyang hinihingi. Pangalawa, ang pagsubok ay nagpapahayag ng tunay na kalagayan ng tao. Ang pagsubok ay dumarating sa lahat, sa bawat panahon. Mayaman man na Kristiyano o mahirap man na Kristiyano. Sinabi na sa atin mga kapatid kanina na ang kahirapan ay huwag na nating ikagulat sapagkat ito'y bahagi ng buhay ng pagsunod natin kay Kristo. Subalit, pinahihintulutan natin ng Diyos ito sa atin at dapat tayong maging masaya. Sapagkat ang landas na ito ay may kinauuwian kung tayo ay lalago sa pananampalataya. Ang buhay natin sa ngayon ay hindi lang palaging ganito. Ang paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi lang palaging ganito. Yung pagkaunawa natin sa kasalukuyan, ilang taon mula ngayon, hindi na ganyan ang ating pagkaunawa. Paano tayo makakarating doon? Kaya basahin natin sa verse 9. Ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri o magmapuri, magalak, ipagmalaki niya, ikasiya niya na siya sa kanyang mataas na kalagayan. Paano yun? Ang mahirap na nakaranas ng pagsubok, dapat siyang masaya kasi mataas ang kanyang kalagayan?
Kadalasan ang mga mahihirap nag-iisip kapag sila'y sinusubok na hindi patas ang Diyos. Mahirap na nga kami, sinusubok pa kami. May sakit na nga ako, sinusubok pa ako. At ganyan ang mentalidad ng mga taong mahihirap na wala sa Diyos. Hindi nila naiisip na merong gustong ipagawa sa atin ang Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit niya tayo sinusubok. Ngunit sa katotohanan, ang pagsubok ang nagpapakita ng kanilang mataas na kalagayan sa harap ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, kapag tinawag ng Diyos ang kanyang mga lingkod, tinatawag niya sila sa kadakilaan. Pero dinudurog muna ng Panginoon ang kanyang mga lingkod. Binabasag muna. Tinuturuan munang magpakumbaba. Hinuhubog muna. Kaya isipin mo, mahirap ka na nga pero hindi ka pumapasa sa pagsubok. Lalo kang mahihirapan. Hindi ka magiging masaya. At hindi mo ipagmamapuri na ang kahirapan na dinadala mo dahil kay Kristo, yan pala ang magtataas ng iyong kalagayan sa harapan ng Diyos. Napakadakila ng karunungan na ito ng Panginoon. Sa Job 23 verse 10, sinabi ni Job, pagka kanyang nasubok ako'y lalabas na parang ginto. Isipin natin sa buong banal na kasulatan. Tiniis ni Noah ng 120 years ang pag-iinsulto ng mga tao at yung hirap sa pagbuo ng arko. Na walang tumulong sa kanya, pamilya lang niya. Subalit nang dumating ang ulan at dumating ang baha, pinatunayan ng Diyos na ang kanyang pananampalataya ay totoo sa kanyang kaligtasan at sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Naghintay si Abraham ng 25 years bago ipanganak si Isaac kay Sarah. At nang ipinanganak na si Isaac, muli sinubok siya ng Diyos. Naihandog ni Abraham ang kanyang pinakamamahal na anak sa Diyos. Bakit? Sapagkat siya ay gagawing ama ng mga bansa na tatawagin ng Diyos na kanyang bayan. Si Jose na anak ni Jacob, naging alipin muna ng mahabang panahon. Siya ay nakulong sa kasalanan na hindi niya ginawa ng maraming taon bago niya maranasan ang realidad ng kanyang mga panaginip. Idagdag natin si Haring David. Bagamat si Haring David ay pinili na ng Diyos nung siya'y ng kanyang kabataan pa lamang, hindi siya kaagad naging hari. Siya ay naging responsabling pastol ng mga tupa ng kanyang tatay. Naging utusan pa siya ng hari, naging personal na manunugtog. At sa maraming taon, naging palaboy siya sa ilang at sa mga bundok, sapagkat yung hari na si Saul nainggit sa kanya at gusto siyang patayin. Ilang taon, ilang dekada bago siya naupo sa trono. Huwag nating kalimutan higit sa lahat ang Panginoong Jesucristo. Ang Mesiyas ay dapat munang magtiis ng maraming hirap at mamatay sa kamay ng mga hintil bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian. Kapag ang Panginoon ay tumawag sa kanyang mga lingkod sa kadakilaan, dudurugin ka muna niya. At ikaw ay magalak, hindi sa kahirapan, kung hindi sa buhay na binubuo sa iyo ng Diyos. Ngayon, kung gagamitin natin ang mga kahirapan natin para maging dahilan na sumuway tayo sa Panginoon, lilipas sa maraming panahon, hindi ka nalalago sa pananampalataya at lagi ka nalang ganyan. Huwag din naman isipin ng mga kapatid natin na may kaya at nag-iisip na nasa kanila lang ang lahat ng bagay na hindi na sila susubukin ng Panginoon.
Sa ganung paraan, susubukin din tayo ng Panginoon. Kaya pagdating sa verse 10, at ang mayaman ay magmapuri, in connection doon sa verse 9, at ang mayaman ay magmapuri dahil sa siya'y pinababa, sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo, sapagkat sumisikat ang araw na may hanging nakasusunog, at naluluoy ang damo, at nalalagas ang bulaklak nito, at nawawala ang karikta ng kanyang anyo. Gayon din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kanyang mga paglakad. Ang mga Kristiyanong sa palagay nila, meron sila ng kanilang pangangailangan araw-araw. At mukhang wala silang kailangang intindihin sa buhay. Dahil lahat ay well provided, ay dapat din magalak kapag dumarating ang pagsubok. Sapagkat ang pagsubok na ito ay nagtuturo sa kanya na magpakumbaba. At dapat niyang maintindihan na ang kanyang pagtitiwala sa sarili o anuman kanyang itinatabi, anuman kanyang pinagmumula ng kanyang seguridad ay hindi pang matagalan. Ang Israel ay sinubok ng Diyos sa ilang ng 40 years. Ginawa ito ng Panginoon upang ihayag ang tunay na laman ng kanilang puso. Ginawa ito ng Panginoon kung anong klaseng pagsunod mayroon sila. Nang sila ay nangailangan sa Panginoon at tumatawag sila sa Panginoon, sumusunod sila sa Diyos. Pero nung minsang pumalya ang kanilang pagkain at pag-inom, nagsimula na silang magreklamo. Hindi mangyayari yung pagreklamo na yon kung walang tagutom. At habang meron tayong masasabing na po-provide ang ating mga pangangailangan, hindi natin nakikita na sa puso natin tayo pala ay mapag-imbot at masuwayin sa Diyos. Kaya pag dumarating ang pagsubok, kahit sa palagay natin na mayroon tayong talino, lakas, at may pera tayo, tandaan natin na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Isa pa, si Apostol Pablo. Ipinangaral ito minsan sa atin. Noong ating Thanksgiving, noong nakaraang taon. Si Apostol Pablo ay pinahintulutan ng Diyos na makaranas ng tinik sa laman. Pagkakasakit, siguro. Pero ang intensyon, pinahintulutan ng Diyos na ang mensahero ni Satanas, dalawin siya araw-araw, maya-maya at siya'y tampalin. Bakit? Para huwag siyang magmataas. Dahil sa kadakilaan ng mga kapahayagan sa kanya ng Diyos. 2 Corinthians 12:7. Kaya nga mga kapatid, ang pagsubok, may kaya man tayo o wala tayong kaya, may magagawa tayo o wala tayong magagawa, ang pagsubok ay nagpapaalala sa atin na ang pera, kalusugan, galing at anumang bagay na maipagmamalaki natin sa mundong ito ay panandalian lamang. At ang buhay natin ngayon, hindi pa ito yung buhay na nais ng Diyos maging buhay natin. Alala ko yung kanta, I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day. Still praying as I onward bound, Lord plant my feet on higher ground. Ang pagkawala ng mga bagay na ito ay ginagamit ng Diyos na tayo ay magpakababa sa Kanya at tunay na magtiwala sa Kanya. Hindi ba't lagi natin naririnig na itinataas ng Diyos ang mga nagpapakumbaba? Kapag natutunan natin ito rin ang magbibigay sa atin ng kagalakan sa panahon ng pagsubok. Salamat sa pagsubok, Panginoon. Nakilala ko na hindi ako matapat sa iyo. Tulungan mo ko. Salamat, Panginoon, sa kahirapan. Nalaman ko tuloy, hindi totoo ang aking pagsunod sa iyo. Ituwid mo ko.
itama mo. Hindi ba kagaya pagka nagpupunta tayo sa doktor, maraming taong ayaw magpunta sa doktor kasi malalaman nila yung kanilang sakit. Ang problema doon, hindi yung pag nalaman mo yung sakit. Ang problema doon, alam mo yung sakit mo, ayaw mong sundin yung gamot ng doktor. Ganun din ang pagsubok. Minsan hindi tayo lalapit sa Diyos na alam natin ang kalagayan natin, pero makikita mo yan sa panahon ng pagsubok. At kapag nalaman mo yun, magiging masaya ka. Mapalad ang taong tinutuwid ng Diyos. Ano ba sinabi ni Nehemiah? Ang kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan. Pag naiintindihan mo na ang pagsubok na dinadaan natin ngayon ay preparasyon para sa mataas na estado ng paglilingkod at buhay at mas malaking responsibilidad, magiging masaya ka. Maraming taong gusto nilang pagtiwalaan sila, pero hindi makalagpas sa maliliit na pagsubok. Pangatlo, ang pagsubok ay naghahanda sa atin para sa buhay na walang hanggan. Kung yung sinabi natin sa pangalawang puntos ay yung mas mataas na antas ng pamumuhay sa daigdig na to, iba naman tong pangatlo. Ang pagsubok ay naghahanda sa atin para sa buhay natin sa walang hanggan na kasama ni Kristo. Verse 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ang buhay na walang hanggan ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, Romans 6:23. Ngunit ang pananampalatayang tunay ay may kasamang pagtitiis. Philippians 1:29. At nais ko sanang basahin natin ito. Philippians 1:29. O mas mahusay, umpisahan natin sa verse 28. At sa anuman ay huwag kayong matakot sa mga kaaway. Nakita natin dito, may pag-uusig. Na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan. Datapwat, tanda ng inyong pagkaligtas at ito'y mula sa Diyos. So pag inuusig ka, alang-alang kay Kristo, tanda yun ang iyong kaligtasan. At yung umuusig sa iyo, ay nagpapakita na hindi sila sa Diyos at hindi nila naiintindihan ang kalooban ng Diyos. Verse 29. Sapagkat, magtatanong ka, paano ang aking pag-uusig na dinadaanan ay tanda ng kaligtasan ko? Ang daming pwede maging tanda na ligtas ako. Bakit pag-uusig? Verse 29, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Hindi lang tayo lumalakad sa pananampalataya, lumalakad din tayo sa pagtitiis alang-alang kay Kristo. Yan ang marka ng tunay na Kristiyano. Marami magsasabing sila sumasampalataya sa Diyos, susunod sila kay Kristo. Pero pag mga kahirapan na alang-alang kay Kristo, wala na. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, hindi lang pananampalataya ang ibinibigay sa inyo ng Diyos, pagtitiis din. Sa pagtitiis, nahahayag ang katunayan ng ating pag-ibig sa Panginoon. Kaya sinabi doon, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay nasubok, bibigyan siya ng Diyos ng putong ng buhay na ipinangako ng Diyos sa kanila na umiibig sa Kanya. Dapat tayong magalak, sapagkat hindi mawawalang kabuluhan ng ating pananampalataya at pagtitiis sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang dulo nito ay buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ilang beses na
Alala sa atin ng Panginoon na makipot ang daan, totoo, pero ang dulo nito ay buhay. Matuwid ang paghuhukom ng Diyos, na dahil minarapat niya tayo at kinalulugdan niya tayo na ibigay niya sa atin ang kanyang kaharian, ay makabahagi tayo sa mga pinagdaanan ng kanyang anak na si Jesucristo nung nandito pa siya sa lupa. Mga kapatid, sa huli, gagantihan ng Diyos ang mga taong nagpapasasa sa kasalanan, na namumuhay sa kanilang sarili lang at hindi para sa Diyos. Ang mga tao na imbis na manindigan sa Panginoon, nakipagkaibigan sa sanlibutan. Subalit, ang lahat na nagtiwala sa Kanya ay bibigyan niya ng kapahingahan sa piling niya. Basahin natin sa 2 Tesalonica. 2 Thessalonians, chapter 1, verse 4 hanggang verse 7. 2 Thessalonians 1, verse 4 hanggang 7. Ano pat kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos. Pinagmamalaki namin kayo, sabi ni Pablo sa mga taga Thessalonica, dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis. Ano yun? Na isang tandang hayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos, upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, na dahil dito'y nagbabatari naman kayo, nagtitiis din naman kayo. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos na gantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo, at kayong mga pinipighati ay bigyan niyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Kaya anong sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia? Magtapat tayo sa Diyos hanggang sa kamatayan, at bibigyan niya tayo ng korona ng buhay. Revelations 2:10 hanggang 11. Magalak tayo sa panahon ng pagsubok, sapagkat ang pagsubok na ito na pinahihintulutan ng Diyos sa atin ay katunayan na tayo ay sa Diyos. Hindi ba't sinabi ng Panginoon, huwag na kayong magtaka kung kayo'y nahihirapan sa sanlibutan, sapagkat hindi kayo taga-sanlibutan. Kagaya ko, sabi ni Jesus Christ, na hindi taga-sanlibutan. Subalit mga kapatid, huwag natin kakalimutan na magtatagumpay tayo hindi sa pamamagitan ng sarili natin lakas. Kaya sa panahon ng pagsubok, hindi ito panahon ng pagpapakitang gilas, kung hindi panahon ng pananampalataya, pagtitiwala, sapagkat tayo ay mananagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Kaya sa gitna ng sari-saring pagsubok, magalak tayo at ibigin natin ang tapat ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang pagwawakas, at dito tayo matatapos sa parting ito. Ang tunay na tanong, paano tayo tutugon kapag ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin sa mahirap na sitwasyon? Madaling sumunod sa Panginoon pag wala tayong problema. Pero paano kung may problema ka, may pangangailangan tayo, pero ang kalooban ng Diyos malinaw? Hindi ba naranasan natin sa Panginoon paulit-ulit at itinuro sa atin na magtiwala sa Panginoon hindi lang sa panahon na madali
At doon natin nakikita na ang Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin. Hindi dahil sa inuna natin ang sarili natin, kung hindi dahil sa inuna natin na sundin ng Panginoon. Ulitin natin ang tanong, paano tayo tutugon kapag ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pumapasok sa mahirap na sitwasyon? Iyon ang punto ng pangangaral ni Santiago. Magagalak ka ba? O tatalikod ka sa pananampalataya? Kaya sinabing magalak kayo ng buong kagalakan, sapagkat minsan may kita mong Kristiyano na angiti kasama mo, pero totoo, hindi talaga siya masaya sa Panginoon. Nagugulat ka na lang isang araw, parang wala namang problema yun. Ba't tumalikod sa pananampalataya? Sapagkat yung kagalakan niya hindi totoo, hindi buo. Mananatili ka ba sa pananampalataya mo sa Panginoon o mas pipili ka ng madaling landas? Ang kagalakan ng Kristiyano ay hindi nasusukat sa gaan ng buhay. At marami pang panahon na mararanasan natin yan. Gusto natin ng malaking paglilingkod, umasa tayo na mas malaking kahirapan. Ang ministry ay hindi paraan para makatakas tayo sa hirap. Marami nang sumubok niyan sa gawain, nabigo, at hindi naging masaya. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, hindi ako nagkakamali, Acts 20:24, sabi niya, basahin natin, Acts 20:24. Sa mga naunang talata, sinabi niya yung mga kahirapan na pinagdaanan niya sa paglilingkod kay Kristo. And then verse 24, datapwat, hindi ko minahal ang aking sariling buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Pag binasa mo sa King James Version yan, paano niya tinapos yun? Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Hindi tayo makakarating sa dulo dahil magaling tayo. Makakarating tayo sa dulo dahil nagagalak tayo sa Panginoon. Upang aking matapos ang aking takbuhin na may kagalakan, kaya kahit anong hirap, huwag magrereklamo. Doon tayo nadudupilas. Hindi kahirapan ang maghahadlang sa atin sa paglilingkod sa Diyos, pagrereklamo at pagdududa sa pananampalataya. Hindi niya sinabing may ginhawa, kundi may kagalakan. Hindi ba masarap magbigay pag masaya ka? Hindi ba masarap maglaan ng oras pag masaya ka? Hindi ba masarap makisama at makipasan ng problema kapag ikaw ay masaya? Kaya mag-cultivate tayo ng kasiyahan sa Panginoon. Huwag laging tingin ng tingin sa sarili nating magagawa. Baka yumabang tayo niyan. Sapagkat ang kagalakan ay hindi nakatali sa kalagayan, kundi sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. At yun ang nauobserbahan ng sanlibutan sa atin, totoo lang. Ang kagalakan sa gitna ng pagsubok ay liwanag ng biyaya ng Diyos na minamasdan ng sanlibutan. Tignan mo itong mga taong ito. Kagaya ng introduction natin kanina. Pinapatay na pero kumakanta pa rin. Binabawalan na, pasa-pasa na, pero nangangaral pa rin alang-alang kay Kristo. Tignan mo itong mga taong ito. Hindi sila mayaman, pero nagtutulungan sila. Nagmamahalan sila. Walang makasarili sa kanila. At masaya sila. Hindi sila nagrereklamo. Samantalang kami, nandito kami sa sanlibutan, lahat ng bagay na gusto namin, nasa amin na, pero hindi kami masaya.
Pag dumating ang panahon na yun, siguraduhin natin na ang Panginoon ang hari ng ating puso. At tayo ay maging handa na sumagot sa lahat na magtatanong sa atin ng pag-asa na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, pag-isipan natin to. Kung sinong may karapatang tumalikod sa hirap, Panginoong Jesucristo. Pero hindi umatras ang ating Panginoon. Mahirap tagang lumaban sa kasalanan. Mahirap lumaban sa tukso. Pero sa pagpapasan natin ng kalooban ng Diyos, huwag nating kalimutan ang pinaka-importante. Tumingin tayo sa Panginoong Hesus, na siyang umpisa at katapusan ng ating pananampalataya. Na dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya, ay tiniis ang krus. Hebrews 12 verse 2 and 3. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, he endured the cross. He despised the shame. Hinamak niya ang kahihiyan. At siya'y naupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Hindi natuwa si Kristo dahil nilalatigo siya. Hindi siya masaya dahil pinako siya sa krus. Walang nilalatigo at walang nagbubuhat ng krus na tumatawa. Walang ipinagkakanulo ng pinagkatiwalaan niya, pinagkanulo siya for 30 pieces ng silver, tapos magiging masaya siya. No, hindi yun. Ilang beses natin nabasa sa banal na kasulatan, nadudurog ang puso ng ating Panginoong Jesucristo sa mga bagay-bagay na nakakasakit sa Kanya. Hindi siya naging masaya sapagkat papatayin siya. Umiyak nga siya. Hindi ba? Nang sinabi niya, Jerusalem, Jerusalem, sana naintindihan ninyo na dumating na sa inyo ang kaligtasan. Pero ayaw niyo. Pero bakit siya masaya? Sapagkat nakita niya na ang kalooban ng Diyos mananatili magpakailanman. Nakatingin tayo sa krus. Nakatingin si Kristo sa muling pagkabuhay mula sa mga patay. Nakatingin tayo sa hadlang. Nakatingin si Kristo na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya ito ang hamon natin. Huwag nating sukatin ang pagsunod ayon sa kung anong mawawala sa atin, kung anong isasakripisyo natin, kung anong magagawa natin o hindi natin magagawa. Kung hindi sukatin natin ang pagsunod natin sa kung sino talaga ang sinusunod natin. Ang tanong ay hindi kung masakit ang daan. Masakit ang daan. Makipot ang daan. Ang tanong ay may kung kagalakan ba tayo dahil ang dulo ng daan na ito ay kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ni Jesucristo, sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Walang makakarating sa Ama o hindi sa pamamagitan ni Kristo. At ano ang dinaan ni Kristo? Anong daan na sinasabi ni Kristo? Ano ang buhay na sinasabi ni Kristo? Ano ang katotohanan na sinasabi ni Kristo? Yun ang magdadala sa atin sa harapan ng Diyos. At sino ang masasayahan sa kahirapan, mga kapatid? Wala. Walang magsasaya sa panahon ng kahirapan. Nakakaiyak yun. Nakakalungkot yun. Nakaka-discourage yun. Kung sa atin lang. Subalit hindi tayo sinasabihan ng Panginoon sa ating puso na nung tayo ay mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, binigyan niya na tayo ng bagong puso. Ngayon, na nakakilala tayo kay Kristo, may bagong puso tayo. Binigyan niya tayo ng bagong isip. Subalit magalak tayo hindi dahil madali ang sumunod o hindi dahil sa mabiyaya ang Diyos. Magalak tayo hindi dahil sa walang luha,
kundi dahil ang luha ay hindi ang huling kalagayan natin. Sabi ng banal na kasulatan, mapalad ang mga nahahapis sapagkat sila'y aaliwin at papahirin ng Diyos ang kanilang mga luha. Magalak tayo sapagkat ang tumatakbong tapat ay magtatapos. At ang magtatapos na tapat ay tatanggap ng putong ng buhay. Tumingin tayo sa Panginoong Jesucristo. Hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Doon natin matututunan kung anong ibig sabihin talaga ng mas kasiyahan kay Kristo kahit sa gitna ng hirap habang tinutupad natin ang kalooban ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, salamat po sapagkat ibinilang mo po kaming mga anak mo. Isinama mo kami sa iyong sambahayan at kami po ay iyong pinagharian. Panginoon, nararapat lamang na kami ay makaranas ng kagaya ng mga karanasan ng aming Panginoong Jesucristo sa pagsunod sa iyong kalooban. Pero humihingi po kami sa iyo ng tulong. Bigyan mo po kami ng karunungan na mai-align ang aming buhay sa iyong layunin. I-steady mo ang aming isip. I-steady mo ang aming mga puso. Gamutin mo ang aming mga pagdududa sa iyo. Sumasampalataya kami sa iyo. Subalit alam namin na napakarami pang bagay na kailangang ituwid sa amin at kailangan naming matutunan. At inihahayag ito ng mga pagsubok kung paano namin tinutugunan ang mga pagsubok. Alam po namin, Panginoon, na may layunin ka sa buhay namin at sa iglesia. Ang bawat ministeryo na sa ngayon ay mahirap. Subalit plano mong ito'y palaguin at palakihin. At dumarating ang panahon na kailangan naming ng higit na talino, higit na kalakasan, higit na pag-ibig. Kailangan po namin ng mga katuwang sa gawain. At alam namin na ang ipadadala mo ay hindi yung gusto namin, kundi yung gusto mo. Nangangailangan po kami ng talino sa paghuhubog ng mga tao na dinadala mo upang sila'y makapaglingkod sa iyo. At ang mga salitang ito ituturo din namin sa kanila. Bigyan mo po kami ng karunungan, Panginoon, na makita namin na hindi kami palaging kakaunti. Hindi kami palaging nagbibilang ng barya. Sapagkat maraming tutustusan sa darating na panahon, maraming tutustusan sa gawain ni Kristo. Hindi kami palaging naglalakad. Sapagkat darating ang panahon na magtatayo kami ng mga gawain mo sa mga lugar na hindi namin pwedeng lakarin. Sa ngayon, Panginoon, tulungan mo po kami na maging mabuting katiwala. Malagpasan namin ang mga maliliit na pagsubok na ito.
Hindi kami palaging nagtitiis para sa sarili namin. Darating ang panahon na magtitiis din kami para sa iba. Kaya, Panginoon, pakumbabain mo po kami. Siyasatin mo ang aming puso. At ituwid mo ang aming pananampalataya sa iyo. O Diyos, salamat po sa lahat ng pinararanas mo sa amin na dito namin nakikita na itinataas mo kami. Hindi sa pagmamataas, kundi sa pagpapakumbaba. Hindi namin ipinapanalangin, O Diyos, na pahirapan mo kami. Pero kung gagawin mo to sa amin, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas para matupad ang iyong kalooban. Ako kinakailangang mapako kami sa krus. Ay basta, Panginoon, huwag para sa sarili, kung hindi para sa ikabubuti ng mga kapatid namin at sa katitibay ng iglesia. Bigyan mo lang kami ng pag-ibig sa iyo at kasiyahan. At lagi mong ilagay si Kristo sa aming harapan. Sapagkat kung siya'y laging nasa aming kanan, hindi kami makikilos. Sapagkat alam kong hindi mo kami pababayaan. Buhay kami sa iyo at meron kaming muling pagkabuhay sa iyo. Gawin mo kaming matapat, Panginoon. Ang pangangaral sa gabing ito ay nawa humimok sa amin na palaging maging masaya sa iyo, sa pag-ibig sa iyo at sa iglesia, sa kabila ng marami pang titiisin namin sa pagsunod namin sa iyo. Salamat po, sapagkat bagamat ito'y katotohanan sa buhay namin, may mga episode din naman na nakakahinga kami. Hindi laging mahirap. Hindi naman laging mahirap para magreklamo kami sa iyo. Hindi ba naman palaging madali para kumilos kami na parang wala kaming talino at magsawalang bahala kami at maging komportable kami. O Diyos, pinahihintulutan mo parehas. Kahirapan at kaginhawaan nasa kamay mo. At ginagawa mo ito na hindi namin matukoy kung ano na ang kasunod. Giginhawa na ba kami bukas? O mahihirapan pa rin kami bukas? Maaari magsisikap kami, Panginoon, pero hindi naman talaga namin magagawa yun. At hindi namin masisiguro ang kapalaran namin bukas. At ginagawa mo ito upang matuto kaming matakot sa iyo. At ang pagkatakot sa Panginoon ang umpisa ng lahat ng karunungan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Lahat ng aming pagkukulang. O Diyos, tama ka. Tama ka palagi. Matuwid ka palagi. Kinikilala namin na ikaw ay matuwid. Linisin mo po kami. At patatagin mo ang aming mga paa sa paninindigang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.